Minamahal kong kababayan, magandang umaga po muli sa inyo lahat. Sa araw pong ito, nagtitipon tayo para sa groundbreaking ng Metro Rail Transit 7 or MRT 7 project. Ito na nga po ang kauna-unahang mass transport system na magdadala ng benepisyo sa ating mga kababayan sa Northeast National Capital Region hanggang sa bahagi ng Bulacan. Ang mga nakatira malapit dito sa Quezon Memorial Circle, sa kabaan ng Commonwealth Avenue at Fairview, hanggang sa mga taga San Jose, Del Monte, Bulacan, ay magkakaroon na ng mas mabilis at episyenteng paraan para makarating sa kanilang mga trabaho, pati na sa iba pang sentro ng komersyo sa Kamaynilan. Sa halagang 69.3 billion pesos, tatayo natin hindi lamang ang 23 kilometrong Metro Rail Transit System line, kundi pati na rin ang isang intermodal transport terminal sa San Jose del Monte. Dito po, pagbaba ng pasahero sa tren, makakasakay na siya sa kanyang pribadong sasakyan o kaya sa mga pampublikong sasakyan patungo saan man bahagi ng Bulacan at karating nitong bayan. Ngayon din, ang mga magmumula sa ITT ay mas madali na makakarating sa Maynila. Dagdag pa rito, kasama sa proyektong ito ang paglalatag ng 22 kilometrong highway mula sa Bukawi Interchange ng NLEX hanggang sa ITT San Jose del Monte. Sa pamamagitan ng bagong highway nito na may lawak na 6 na lanes, hindi na kailangan makipagsiksikan ng mga pribado at pampublikong sasakyan na papunta sa ITT at sa NLEX sa mga kalsada ng San Jose del Monte. Kapag natapos po ang proyekto ito, 350,000 pasahero kada araw ang tiyak na mapapaginhawa ang biyahe. Kung magpapatuloy pag-upgrade ng sistema, maaaring umabot sa 800,000 pasahero kada araw ang kayang isakay ng ating mga tren. Ang biyahe mula San Jose del Monte hanggang sa Makati na umaabot ngayon sa 3.5 oras, magiging 1 oras na lang. At di ba napakalaking ginawa nito. 2013 po, nang aprobahan ng ating NEDA Board ang proyekto ito. Ang totoo, panahon pa ng ating sinundan ng isang konsepto ito. Sabi ko nga po, ang mga ganitong proyekto ay hindi parang candy na pwede lang bilhin sa sari-sari store. Masusing pag-aaral ang kailangan dito, dapat maisaayos ang lahat ng gusot sa kasalukuyan para hindi na ito makaperwisyo sa kinabukasan. Tungkulin din ng inyong pamahalaan na sa bawat negosasyon, siguro'y nasasagad ang benepisyong dala nito sa ating mga boss. Ngayon pong malinaw sa atin ang pakikisa ng ating makatuwang sa proyekto sa layuning isulong ang kapakanan ng ating mga kababayan. Masisimulan na ito upang pagdating ng taong 2020 ay mapapakinabangan na natin ito. Nagpapasalamat nga po tayo sa pakikisa ng pribadong sektor sa ating mga programa at proyekto. Patuloy lang po ito sa kumpiyansa nila sa isang gobyernong hindi sila lalamangan at nakatutok lang sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa kasalukuyan nga po, may 11 solicited projects na tayong na-award sa mga partner nating pribadong sektor. Lampas pa po ito sa 6 na proyektong na-award sa nakaraang 3 administrasyon. 14 naman po sa mga PPP projects natin ang nasa iba't ibang bahagi na ng procurement, habang ang natitira pa ay nasa pipeline. Ang masisiguro ko po sa inyo, anumang kasunduan pinapasok na inyong gobyerno ay pinanday ayon sa ating batayang prinsipyo. Kung anong tama at makatwiran, iyon ang gagawin natin. Kung saan may pinakamalaking pakinabang sa ating mga boss, doon po tayo. Gaya na lagi, malaya ang sino mang siyasatin ang lahat ng detalye ng kontrata. Noong pong huling SONA, diniin natin, di na baling hindi ako mag-groundbreaking o ribbon cutting. Ang mahalaga, gawing pulido at naayon sa batas ang mga proyekto para oras na maaprobahan ito, dire-diretso ang pagpapatupad. Maski sino ang sumuri, papasa ang kalidad ng ating ipinatatayo. Ngayon nga po, 71 araw na lang ang nalalabi sa ating termino. Sa ika-30 ng Hunyo, iba na magiging Pangulo ninyo. At sa 2020, iba na po ang magpapasinaya ng MRT-7 na sinimulan natin ngayon. Sa panahon pong iyon, marahil ako po ay nag-i-enjoy ng tahimik na buhay sa Tarlac. Marahil nga rin po, bilang pribadong mamayan, ako mismo ay magmamaneho, babagtas sa NLEX at Ilyes sa Bukawi Interchange upang daanan ang bagong 22 kilometrong highway patungo San Jose del Monte. Doon po marahil ako paparada sa bagong intermodal transport terminal at maglalakad ng kaunti upang sakyan ang bagong train system. Sa kabaan po ng biyaheng ito, magninilay ako sa napakalayong narating na ng ating pambansa. Babalikan ko po ang araw na ito sa kabanata ng Dangmatwid na pinagtulungan nating itala. At marahil sa araw na yon, bibigkasin kong muli ang kaisipang
ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Talagang walang imposible sa Pilipinong disente, tapat at tunay na nagkakaisa. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.